Batiin mo ang mga pating, bulong ng manugang ko habang tinutulak niya ako mula sa yate. Nakatayo lang doon ang anak kong si David at nakangiti. Ang kanilang plano ay nakawin ang aking 3 bilyong pisong yaman. Ngunit nang umuwi sila kinagabihan, nakaupo ako sa paborito kong silya na may espesyal na regalo na naghihintay sa kanila. Kung pinapanood mo ito, mag-subscribe at sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan mo pinapanood ang aking kwento. Hayaan mong i-rewind ko at ikuwento kung paano ang isang perpektong normal na umaga ng Martes ay nagtapos sa pagkahulog ko sa Verde Island Passage. Siguro dapat ko nang nakita ito. Ngunit sa edad kong 67, naniniwala pa rin ako na may kahulugan ang pamilya, na mas malapot ang dugo kaysa sa tubig alat. Wika nga. Nagsimula ang umaga ng maganda. Tinawagan ako mismo ni David, hindi sa pamamagitan ng kanyang katulong na dapat ay unang senyales ko na para imbitahan ako sa tinawag niyang celebration cruise sa kanyang bagong yate. Ma, gusto naming i-toast ang paggaling mo sa operasyon, sabi niya sa isang mainit na boses na napagkamalan kong tunay na pagmamahal. Kaming 3 lang, parang isang tunay na pamilya. 6 na linggo na akong nagpapagaling mula sa isang hip replacement. At sa totoo lang, desperado ako para sa anumang senyales na gusto pa rin ako ng anak ko at ng asawa niyang si Vanessa sa kanilang buhay mula nang mamatay ang asawa kong si Roberto Delgado. 2 taon na ang nakalilipas na iniwan sa akin ang yaman ng kanyang imperyo sa teknolohiya. Naging iba ang pakiramdam sa pagitan namin, mas malamig. Kaya't noong umagang iyon, maingat akong nagbihis ng aking navy blue na damit, ang parehong damit na laging sinasabi ni Roberto na nagpapatingkad sa aking mga mata, at sumakay ng taxi papunta sa marina. Ang yate ay napakaganda. Isang makinang na puting sasakyang dagat na marahil ay mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan sa mga tao. Sinalubong ako ni David sa pantalan ng isang yakap na parang peke habang si Vanessa ay nanonood mula sa deck na may ngiting kasing talim ng basag na salamin. Hindi ba't maganda? Tanong ni David na itinuturo ang bangka, halos 42 talampakan ng purong luho. Iniisip naming dalhin ito sa Palawan sa susunod na buwan. Ang hindi niya nabanggit ay binili nila ito gamit ang pera na ibinigay ko sa kanila noong nakaraang taon para mamuhunan sa consulting firm ni David. 3 milyong piso na nagsisimula na akong maghinala na hindi kailanman pumasok sa anumang account ng negosyo. Naging kaaya-aya ang unang oras. Naglayag kami patungo sa kalmadong tubig at ang baybayin ng Batangas ay unti-unting lumiliit sa aming likuran. Naghain si Vanessa ng mimosas at nagkuwento tungkol sa kanyang mga plano na i-remodel ang dati kong bahay, na ipinangalan niya sa kanila. Pagkatapos mamatay ni Roberto, dahil naisip kong mas simple na lumipat sa isang kondo. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magtanong si David. Sa una ay kaswal lang tungkol sa aking huling habilin, sa mga arrangement ng trust, kung isinasaalang-alang ko bang gumawa ng mga pagbabago para padaliin ang mga bagay para sa kanila. Ang succession kasi ay maaaring maging komplikado. Ma, sabi ni David, na muling pinupuno ang aking baso ng champagne ng may labis na sigasig. Gusto lang naming tiyakin na maayos ang lahat. Doon ko napansin na kinukunan ako ni Vanessa gamit ang kanyang telepono. Hindi lantaran, ngunit hawak niya ito sa isang anggulo. Habang nagpapanggap na kumukuha ng mga selfie, kinukunan ako habang umiinom, habang pinag-uusapan ang mga usaping pinansyal. Nagbubuo ng kung anong uri ng ebidensya. Ang mga piraso ay nagkabit-kabit na may nakakatakot na kalinawan. Ang operasyon na pinagdaanan ko, ang kanilang pagpupumilit na asikasuhin ang lahat ng aking papeles, pagkatapos ang mga dokumento ng power of attorney na dinala nila sa ospital na sinasabing pansamantala lamang, para lamang tumulong sa mga bayarin habang ako ay nagpapagaling. Ang paraan kung paano biglang tumigil sa pagsagot sa aking mga tawag ang aking financial advisor. David, sabi ko nang maingat, ibinababa ang aking baso. Gusto ko nang bumalik sa lupa ngayon. Doon tuluyang nahulog ang kanyang maskara. Ikinalulungkot ko, Ma, pero hindi iyon mangyayari. Iba na ang kanyang boses ngayon. Mas matigas. Kita mo, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong kalusugan, sa iyong mga problema sa memorya. Mga problema sa memorya?
Ulit ko. Mas matalas pa ang isip ko kaysa sa kanilang dalawa. Nagpapakita ka na ng mga senyales ng demensya. Dagdag ni Vanessa, humakbang pasulong. May dokumentasyon kami nito. Sumasang-ayon ang mga doktor na hindi mo na kayang pamahalaan ang iyong mga usaping pinansyal. Kalokohan yan. Ngunit habang sinasabi ko ito, napagtanto ko kung gaano nila maingat na inayos ang lahat. Ang yate ay milya-milya mula sa baybayin. Walang ibang bangka na nakikita. Kaming tatlo lang, ang dagat, at ang kanilang plano na pilitin akong pirmahan ang lahat. Ma, sinusubukan ka lang naming tulungan, sabi ni David. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng taglamig. Maaari natin itong gawin sa madali o sa mahirap na paraan. Dahan-dahan akong tumayo, nananakit pa rin ang aking balakang. Ngunit ang aking isip ay ganap na malinaw. At kung tatanggi ako, doon ngumiti si Vanessa, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Well, babaeng bagong opera. Marahil ay uminom ng masyadong maraming painkiller, naging disoriented sa yate, kibit balikat niya. Mga malagim na aksidente ay nangyayari sa lahat ng oras. Pinalaki ko ang lalaking iyon mula sa lampin. Tinuruan siyang magbisikleta. Binayaran ang kanyang kolehiyo, ang kanyang kasal, ang kanyang bahay. At ngayon, naroon siya, tumatango, habang ang kanyang asawa ay nagbabanta sa aking buhay. Nababaliw na kayo kung sa tingin ninyo ay makakalusot kayo rito. Sa totoo lang ma, pinag-isipan namin ito ng mabuti. Naglabas si David ng isang folder na may mga papel, ang pirma mo dito, na naglilipat ng lahat ng asset sa amin kaagad para sa iyong sariling proteksyon at lahat tayo ay uuwi ng masaya. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang nag-aabang na mukha ng aking anak, ang telepono ni Vanessa na patuloy na nagre-record. Pagkatapos ay tumingin ako sa dagat, malawak at mapanganib, at sa paano man ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa dalawang taong dapat na nagmamahal sa akin. Pumunta kayo sa impyerno, sabi ko. Noon pumunta si Vanessa sa likuran ko at ibinulong ang mga salitang iyon tungkol sa mga pating. Ang tulak ay hindi marahas masyadong matalino sila para doon isang biglaang pagtulak lamang nang wala ako sa balanse habang nakatingin sa tubig. At nahulog ako, kasama ang aking navy blue na damit, diretso sa Verde Island Passage. Sa pagtama ko sa tubig, narinig kong sumigaw si David. Ma! Diyos ko! Ma! Ngunit narinig ko rin ang boses ni Vanessa, mas mahina, na may kausap sa telepono. Oo, kakailanganin naming i-file mo ang emergency petition unang-una sa Lunes. Malinaw na hindi na siya competent. Pagkatapos ay nagsara ang tubig sa aking ulunan. At mayroon akong mas malalaking problema kaysa sa kanilang kataksilan. Magaling akong lumangoy. Kami ni Roberto ay madalas mag-swimming ng laps tuwing umaga. Ngunit ang ginaw ay yumanig sa aking sistema. At ang aking damit ay humihila sa akin pababa. Sinipa ko ang aking sapatos at lumitaw sa ibabaw na humihingal, tamang-tama para makita ang yate na mabilis na papalayo. Talagang iniiwan nila ako doon para mamatay. Noon ko nakita ang bangkang pangisda, ang kapitan na si Mang Lito Morales ay eksaktong uri ng tao na tatalon sa tubig na may pating para iligtas ang isang lola na mahigit 14 taong gulang na nalulunod batak sa mga dekada sa dagat at may moral compass na malinaw na wala sa aking sariling puno ng pamilya. Naku po, Ginang, anong nangyari sa inyo? Tanong niya, habang siya at ang kanyang teenager na apo na si Tomas ay isinasakay ako sa kanilang bangka. Nanginginig ako ng hindi mapigilan. Ang aking mga ngipin ay nagkikiskisan ng napakalakas na halos hindi ako makapagsalita. Binalot ako ni Mang Lito sa isang kumot na amoy asin at langis ng makina habang pinaandar ni Tomas ang motor. Ang pamilya ko, nagawa kong sabihin sa gitna ng panginginig. Sila, ang yate. Nakita namin silang humarurot palayo, sabi ni Mang Lito na may madilim na mukha. Hindi man lang lumingon. Anong klaseng mga tao ang nagiiwan ng isang tao na lumulutang sa gitna ng dagat? Ang uri ng mga tao na magmamana ng gatren bilyon kung wala ako para pigilan sila, naisip ko. Ngunit sa malakas na boses, sinabi ko lang, ang uri ng mga tao na hindi tunay na pamilya. Tinawagan ni Mang Lito sa radyo ang Philippine Coast Guard habang si Tomas ay naglagay ng isa pang kumot sa akin.
Dito ang biyaya ng dagat. Nakasagip kami ng isang babae mula sa tubig, mga 12 milya mula sa baybayin ng Batangas. May malay, tumutugon, ngunit nangangailangan ng medikal na atensyon. Sandali, sabi ko, hinawakan ang braso ni Mang Lito. Pakiusap, huwag mong ipaalam sa kanila na natagpuan mo ako. Hindi pa ngayon. Tinitigan ako ni Mang Lito ng matalas na mga mata ng isang taong nabuhay ng sapat para makilala kung ang isang tao ay tumatakas mula sa higit pa sa malamig na tubig. May problema po ba kayo? Oo, ngunit hindi ang uri na iniisip ninyo. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong makarating sa lupa nang hindi alam ng sinuman na nakaligtas ako. Matutulungan niyo ba ako? Tumingin si Tomas sa kanyang lolo nang may pag-aalinlangan. Lolo, hindi ba dapat? Ang dapat at hindi dapat ay kakaibang mga bagay, apo, sabi ni Mang Lito ng dahan-dahan. Minsan, ang paggawa ng tama ay hindi mukhang pagsunod sa mga patakaran. Muli niyang kinuha ang radyo, ibinaba ang kanyang boses. Coast Guard, dito ang biyaya ng dagat. Babae na rescue, buhay. Hinihiling ang diskresyon dahil sa posibleng panganib sa pamilya. Dadalhin namin siya sa isang pribadong pantalan para sa medikal na atensyon. Ire-report ang eksaktong coordinates pagdating. Over. Habang papunta kami sa isang maliit na pribadong pantalan na alam ni Mang Lito, ikinuwento ko sa kanila ang lahat tungkol kay David at Vanessa, sa pera, sa mga dokumentong gusto nilang pirmahan ko. Nakinig si Mang Lito nang hindi pumuputol, ang kanyang ekspresyon ay dumidilim sa bawat detalye. Kaya mas pinili nilang maging mayayamang ulila kaysa maging mga anak na walang pera na may buhay na ina, sabi niya nang matapos ako. Tila ganoon nga. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Iyon ang tanong, hindi ba? Ano ang gagawin ko? Para kay David at Vanessa, opisyal na akong patay. Babalik sila sa lupa, tatawag sa mga awtoridad, ire-report akong nawawala matapos aksidenteng mahulog. Magpapanggap silang nasisirang pamilya habang isinasagawa ang mga legal na dokumento na inihanda na nila. Ngunit may isang kakaibang bagay sa pagiging inaakalang patay. Nagbibigay ito sa iyo ng mga pagpipilian na hindi mo kailanman nagkaroon noong buhay ka pa. Hahayaan ko silang maniwala na nanalo sila. Sabi ko, nagulat sa kung gaano kalmado ang aking boses. At pagkatapos ay wawasakin ko sila. Ngumiti si Mang Lito sa unang pagkakataon mula nang hilahin niya ako mula sa tubig. Ayan, mukhang isang plano na sulit tulungan. Iniwan kami ni Tomas sa isang maliit na pantalan, nakatago sa isang cove na hindi ko pa nakikita. May kilala si Mang Lito na isang babae na nagpapatakbo ng isang maliit na paupahan. Walang tanong, cash lang. Si Aling Nena, isang matatag na babae na mahigit 70 anyos, ay nakita ang aking kalagayan at agad na nagpainit ng sopas. Hindi man lang siya kumurap nang ipaliwanag ni Mang Lito na kailangan ko ng isang lugar na matutuluyan, off the books, pansamantala. Anak, 30 taon ko nang pinapatakbo ang lugar na ito, sabi niya habang nagsasalin ng mainit na tinolang manok sa isang mangkok. Nakakita na ako ng mga taong tumatakas sa lahat ng uri ng bagay. Hanggat hindi ka magdadala ng gulo sa aking pintuan, malugod kang tinatanggap. Nang gabing iyon, habang si David at Vanessa ay malamang na nagfa-file ng mga police report tungkol sa kanilang trahedyang nawawalang ina, nakaupo ako sa kusina ni Aling Nena, suot ang mga hiram na damit at pinaplano ang kanilang pagbagsak. Pumayag si Mang Lito na maging aking mga mata at tainga. Ang kanyang bangka ay lehitimong ginagamit para sa mga fishing tour na nangangahulugang madalas siyang malapit sa marina kung saan nakadaong ang yate ni David. Maaari niyang bantayan ang kanilang mga galaw. Makinig sa mga usapan, marahil ay mag-imbestiga pa sa kanyang sarili. May isang bagay akong hindi maintindihan, sabi ko, habang iniinom ang aking pangatlong tasa ng kape. Paano nila plinanong gawin itong legal? Kahit na namatay ako ng aksidente, may mga procedure, mga investigasyon. Iyan din ang bumabagabag sa akin. Pag-amin ni Mang Lito. Dapat mayroon silang higit pa sa mga pekeng dokumento. Dapat mayroon silang isang tao sa loob. Nang gabing iyon, gumawa ako ng listahan ng lahat ng taong may access sa aking impormasyong pinansyal mula nang mamatay si Roberto.
ang aking abogado, ang aking accountant, ang aking financial advisor, ang mga manager ng bangko, ang mga tagapamahala ng trust. May isang taong nagpapakain ng impormasyon kay David at Vanessa, tumutulong sa kanila na planuhin ito. At malalaman ko kung sino, ngunit una, kailangan kong malaman kung ano mismo ang kuwentong ikinakalat nila tungkol sa aking pagkawala. May lumang computer si Aling Nena na may internet access at ginugol ko ang ilang oras sa pagbabasa ng mga balita tungkol sa malagim na aksidente sa dagat na di umano'y kumitil sa buhay ni Corazon Delgado, biyuda ng kilalang tech mogul na si Roberto Delgado. Ipininta ng mga artikulo ang isang larawan ng isang nagdadalamhating pamilya na nakikipagbuno sa paghina ng isip ng isang matandang babae. Si David ay malawakang sinipi. Pinag-uusapan ang aking pagkalito at mga problema sa memorya sa mga nakaraang buwan. Si Vanessa, ayon sa mga ulat, ay umiyak sa harap ng mga reporter, sinasabi kung gaano sila nag-aalala para sa aking kaligtasan. May kasama pa silang larawan ako sa birthday party ni David noong nakaraang taon na may hawak na baso ng alak, mukhang bahagyang nalilito. Naalala ko ang sandaling iyon. Nalilito ako dahil walang nagsabi sa akin na ito ay isang sorpresa na party. Dumating ako na iniisip na ito ay isang tahimik na hapunan ng pamilya at natagpuan ang aking sarili na may 20 estranghero sa dati kong bahay. Ngunit sa larawan, mukha lang akong nawawala at matanda eksakto ang imahe na gusto nilang i-project. Ang obituaryo ay online na. Corazon Delgado, minamahal na ina at lola, ay pumanaw sa isang malagim na aksidente sa dagat habang nag-enjoy sa isang pamamasyal kasama ang kanyang tapat na pamilya. Sa halip na mga bulaklak, hinihiling ng pamilya ang mga donasyon sa Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Kahit sa kamatayan, itinatayo nila ang salaysay ng aking di umano'y paghina ng pag-iisip. Mga demonyo! Bulong ko, isinasara ang laptop. Tumingala si Aling Nena mula sa kanyang paggansilyo. Nagpaplano ng isang espesyal para sa kanila? Oo naman, sagot ko. Isang bagay na napaka-espesyal. Ang libing ay nakakagulat na dinaluhan ng maraming tao para sa isang taong di umano'y nawawala na sa isip. Pinanood ko mula sa kabilang panig ng sementeryo, sa pamamagitan ng isang pares ng largabista na kinuha ni Mang Lito mula sa kanyang gamit sa pangingisda, nakatago sa likod ng isang maintenance shed, na nagbigay sa akin ng perpektong tanawin ng seremonya. Hindi nagtipid si David. Mamahaling kabaong walang laman. Siyempre, magagarang bulaklak, isang propesyonal na nakaprint na programa na may larawan ko sa pabalat. Siya at si Vanessa ay nakatayo sa tabi ng libingan, nakasuot ng perpektong magkatugmang itim, tumatanggap ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at mga taong halos hindi ko na makilala. Ang pinakagumulat sa akin ay kung gaano katotoo ang lungkot ng ilan sa mga dumalo. Ang kapitbahay kong si Elena ay hayagang umiiyak. Ang mga babae mula sa aking book club ay naroon. Maging si Dr. Perez na nagsagawa ng aking operasyon sa balakang ay naroon na may taimtim na ekspresyon. Ang mga taong ito ay tunay na nagmamalasakit sa akin at si David at Vanessa ay tinatanggap ang kanilang pakikiramay, alam na buhay pa ako. May nakikita ka bang interesante? Bulong ni Mang Lito, yumuko sa tabi ko. Maliban sa aking anak na nagbibigay ng isang pagganap na karapat-dapat sa isang FAMAS Award? Tingnan mo kung sino ang wala, sagot ko. Inayos ni Mang Lito ang kanyang largabista. Sino? Ang aking financial advisor, si Ricardo Velasco. Ang aking abogada, si Patricia Salas. Ang aking accountant, si Miguel Santos. Ibinaba ko ang largabista at nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Ang mga taong normal na nasa libing ng isang kliyente na may ila 3 bilyong yaman ay wala saan man. Baka abala sila sa mga papeles ng mana. Baka. O baka hindi nila kayang tingnan ang mga tao sa mata. Alam na bahagi sila ng iskema na ito. Pagkatapos ng serbisyo, pinanood ko habang si David at Vanessa ay gumagalaw sa gitna ng mga tao tulad ng mga politiko, nakikipagkamay, tumatanggap ng mga yakap, ginagampanan ang kanilang mga papel ng perpekto. Ngunit napansin ko rin kung gaano kabilis nilang inilalayo
Ang sinumang nagsisimulang magtanong ng mga detalyadong katanungan tungkol sa aking huling mga araw. Nang hapong iyon, dinala ako ni Mang Lito pabalik sa lugar ni Aling Nena sa kanyang pickup truck na dumaan sa isang mahabang ruta upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pagkikita. 4 na araw na akong opisyal na patay at nagsisimula na akong maunawaan ang mga natatanging bentahe ng aking sitwasyon. Kailangan kong makapasok sa dati kong bahay, sabi ko sa kanya habang nakapark kami sa driveway ni Aling Nena. Mukhang mapanganib yan. Siguradong sila na ang nakatira doon ngayon. Hindi, sagot ko. Ayon sa mga tala ng ari-arian na sinuri ko kaninang umaga, nanatili sila sa sarili nilang bahay. Ang sa akin ay walang laman mula nang lumipat ako sa kondo noong nakaraang taon. Naglabas ako ng isang piraso ng papel kung saan ako nagsusulat ng mga tala. Ngunit narito ang interesante. May nagbabayad ng mga utility kuryente, tubig, gas. May nagpapanatili nito. At bakit nila gagawin iyon kung walang nakatira doon? Magandang tanong. Sa tingin ko, oras na para alamin. 2 araw pagkaraan, mas matatag na at may ganap na malinaw na isip, bumiyahe kami sa madaling araw. Alam ni Mang Lito ang mahahaba at tagong mga ruta, malayo sa mga tollgate at hintuan kung saan maaaring may makakilala sa akin. Halos hindi kami nag-usap habang naglalakbay, humihinto lamang kung kinakailangan. Habang nagsisimulang lumiwanag ang langit, pumapasok na kami sa Metro Manila. Walang nakakaalam na buhay pa ako. Nang gabing iyon, iniwan ako ni Mang Lito 3 bloke mula sa dati kong bahay sa isang tradisyonal at tahimik na subdivision sa Quezon City ang bahay kung saan ako nanirahan kasama si Roberto sa loob ng 35 taon, kung saan ko pinalaki si David, kung saan kami nag-host ng hindi mabilang na mga hapunan at pagdiriwang ng pamilya. Ang bahay na ibinigay ko sa aking anak dahil naniniwala akong may kahulugan ang pamilya. Lagpas na ng hating gabi at tahimik ang kalye, maliban sa isang paminsan-minsang sasakyan na dumadaan. Nasa akin pa rin ang aking susi, hindi naisip ni David na bawiin ito. Umikot ako sa bahay at pumasok sa likod bahay, parang isang magnanakaw na pumapasok sa sarili kong tahanan. Ang bahay ay kakaiba ang pakiramdam. Hindi eksaktong walang laman, ngunit mali. Nilibot ko ang mga pamilyar na silid gamit ang flashlight na ibinigay sa akin ni Mang Lito. Maingat na huwag lumapit sa mga bintana na nakaharap sa kalye. Ang mga kasangkapan sa sala ay natatakpan ng mga kumot, ngunit nakita ko na nagdagdag sila ng mga bagong piraso, mga mamahaling piraso. Isang leather na sofa na mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihan sa mga tao. Isang entertainment center na tiyak na wala doon noong ako pa ang nakatira. Sa kusina, ang refrigerator ay hindi puno ng mga pangunahing kailangan ng isang bahay na paminsan-minsan lang binibisita, kundi ng sariwang pagkain, mamahaling pagkain. Mga imported na keso, mga organikong gulay, mga dekalidad na produkto na nagpapahiwatig na may regular na nakatira doon. Ngunit sa den, ang dating opisina ni Roberto, natagpuan ko ang talagang hinahanap ko. Ang mesa ay puno ng mga dokumento, mga legal na papel, mga financial statement, at, ang pinaka-nakakakriminal sa lahat, isang detalyadong timeline ng tinatawag nilang Project Corazon. Ang sarili kong pangalan ay ginawang code para sa aking pag-aalis. Kinunan ko ng litrato ang lahat gamit ang disposable camera na ibinigay sa akin ni Mang Lito. Nanginginig sa galit ang aking mga kamay habang binabasa ang kanilang mga plano. Mahigit 1 taon na nilang ginagawa ito. Maingat na idinodokumento ang tinatawag nilang mga senyales ng aking paghina ng isip. Mga pagbisita sa doktor kung saan inihanda nila ako para magmukhang nalilito, mga sitwasyong panlipunan na idinisenyo para magmukha akong disoriented. Ang larawan sa birthday party sa pahayagan, sinadya nilang hindi ko malaman na ito ay isang sorpresa na party. At pagkatapos ay kinunan ang aking naguguluhang reaksyon. Ang pagkakamali sa gamot 3 buwan na ang nakalilipas na nagdala sa akin sa emergency room, pinagpalit nila ang aking mga bote ng tableta. Bawat sandali ng pagkalito, bawat pagkakataon na mukha akong wala sa lugar o makakalimutin, ay maingat na pinlano at idinokumento bilang ebidensya ng demensya.
Ngunit ang pinakanakakatakot na dokumento ay isang liham na nilagdaan lamang ng mga inisyal na M.S. tila isa sa kanilang mga kasabwat. Ang timeline ay kailangang pabilisin. Si Corazon ay nagtatanong ng masyadong maraming katanungan tungkol sa mga dokumento ng power of attorney. Kung magiging kahina-hinala siya at pumunta sa sarili niyang abogado, babagsak ang lahat. Inirerekomenda ko na magpatuloy sa Phase 3 sa loob ng susunod na 2 linggo. Ang Phase 3, ayon sa timeline, ay ang aking kamatayan. Kinukunan ko ng litrato ang huling dokumento nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng kotse sa labas. Tumawid ang mga ilaw ng headlight sa mga bintana sa harap at narinig ko ang mga boses na papalapit sa pangunahing pinto. Umuwi na sina David at Vanessa mula sa kanilang pagganap ng pagluluksa. Mabilis kong kinuha ang aking mga gamit at nagtungo sa likod bahay, ngunit narinig ko ang kanilang pag-uusap habang pumapasok sila. Sa tingin mo, naniwala si Aling Pineda? Masyado siyang umiiyak para mag-isip ng malinaw. Isa pa, ano ang iimbestigahan niya? Nahulog si Mama sa bangka. Nangyayari iyon sa lahat ng oras. At ang mana? Gaano katagal bago mabuksan ang succession sa Lunes? Sabi ni MS, magkakaroon tayo ng ganap na access sa mga account sa loob ng 6 na linggo. Dahan-dahan akong lumabas sa likod bahay at pumasok sa hardin. Malakas ang tibok ng puso. Ngunit habang gumagapang ako sa gilid ng bahay patungo sa kalye, narinig ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin, isang umiiyak na sanggol. May isang sanggol sa dati kong bahay. Hindi kailanman nabanggit ni na David at Vanessa na may anak sila, na nangangahulugang may higit pa sa kuwentong ito kaysa sa aking naunawaan. Binago ng sanggol ang lahat. Nakayuko sa likod ng mga rosas na ako mismo ang nagtanim 20 taon na ang nakalilipas, nakikinig sa iyak ng isang bagong panganak sa loob ng dating tahanan ko, naunawaan ko na hindi lamang ito tungkol sa aking pera. Ito ay isang bagay na mas malaki. Sinundo ako ni Mang Lito sa kanto, pagkatapos ng 15 minuto, nanginginig pa rin ako nang sumakay sa kanyang pickup. Para kang nakakita ng multo, sabi niya. Mas malala pa, sagot ko. Nakita ko ang aking kapalit. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sanggol, sa mga dokumento, sa misteryosong M.S. na tila nag-oorkestra sa lahat. Isang sanggol, ulit ni Mang Lito ng dahan-dahan. Hindi nila kailanman nabanggit na may anak sila. Hindi kailanman. At laging sinasabi ni David na hindi pa sila handa ni Vanessa na maging magulang, na masyado silang nakatuon sa kanilang mga karera. Inilabas ko ang disposable camera. Kailangan kong i-develop ang mga litratong ito. Ngunit hindi sa anumang lugar, kung saan maaaring mayroon silang mga koneksyon. May kilala si Mang Lito na isang lalaki sa baybayin ng Batangas na may maliit na photo developing shop at hindi nagtatanong. Habang naghihintay kami ng mga litrato, nakaupo kami sa pickup ni Mang Lito, umiinom ng kape mula sa isang gasolinahan, sinusubukang buuin ang puzzle. Kaya mahigit 1 taon na nilang pinaplano ito, sabi ni Mang Lito, sinusuri ang aking mga tala. Sistematikong ginagawa kang mukhang incompetent, idinodokumento ang lahat, inilalagay ang isang tao sa loob ng iyong financial team para tulungan sila. At ngayon may isang sanggol na kasama, dagdag ko, na nangangahulugang nagsisinungaling sila tungkol sa pagkakaroon ng mga anak o natigilan ako. Isa pang posibilidad ang pumasok sa aking isip. O hindi kanila ang sanggol. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, kung pinaplano nilang nakawin ang aking yaman, gugustuhin nilang tiyakin na mayroon silang lehitimong tagapagmana, isang taong magmamana ng lahat kung may mangyari sa kanila. Ngunit kakailanganin nila ng isang bata na may tamang dugo, may tamang legal na karapatan. Tiningnan ako ni Mang Lito nang may pag-aalala. Sa tingin mo, nagnakaw sila ng sanggol? Sa tingin ko, may ginawa sila. At sa tingin ko, si M.S. sino man siya ang susi para maunawaan kung ano. Ang mga litrato ay nakakawasak ng maluto. Malinaw na ebidensya ng 1 taon na konspirasyon na may mga timeline, peking medical report, at mga financial projection na nagpapakita kung paano nila plinanong gastusin ang aking pera. Ngunit ang pinaka-nakakagambalang litrato ay ang huli. Isang birth certificate na halos hindi ko napansin
nakatago sa ilalim ng ibang mga papel. Baby Delgado, ipinanganak 3 linggo na ang nakalilipas. Ina, Vanessa Delgado. Ama, David Delgado. Ngunit kasama ko si Vanessa, 4 na araw lang ang nakalipas sa yate. Tiyak na hindi siya nagpapagaling mula sa panganganak. Peke ang birth certificate na ito, sabi ko kay Mang Lito. Ganap na gawa-gawa, kaya kaninong sanggol iyon? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa guest room ni Aling Nena, nakatitig sa kisame, iniisip ang lahat ng aking natuklasan. Ang aking anak at manugang ay gumugol ng mahigit 1 taon sa sistematikong pagsira sa aking reputasyon, pagpaplano ng aking pagpatay, at pamemeke ng mga dokumento para nakawin ang aking yaman. At ngayon, mayroon silang isang sanggol na ang pag-iral ay itinatago nila sa mundo. Kinaumagahan, gumawa ako ng isang desisyon na kahit ako ay nagulat. Babalik ako. Sabi ko kay Mang Lito sa almusal, hindi sa bahay. Susundan ko sila. Napakapanganib niyan. Hindi nila ako makikita, sagot ko. Dahil para sa kanila, pagkain na ako ng isda, inilatag ko ang isang lokal na mapa sa mesa ng kusina ni Aling Nena. Tingnan mo, kailangan nilang dalhin ang sanggol sa isang lugar sa araw. Daycare, yaya, isang bagay. Ang mga sanggol ay hindi basta-basta nawawala ng 8 oras habang ang kanilang mga magulang ay nagpapanggap na isang nagdadalamhating pamilya. Pinag-aralan ni Mang Lito ang mapa ng may pag-aalinlangan. At ano ang inaasahan mong matagpuan? Ang katotohanan tungkol sa sanggol na iyon. At sana, ang pagkakakilanlan ni MS, si Aling Nena, na tahimik na nakikinig habang naghuhugas ng mga pinggan, sa wakas ay nagsalita. May isang pribadong investigador sa bayan na may utang na loob sa akin. Propesyonal, maingat, at napakagaling sa pagsunod sa mga tao nang hindi napapansin. Hindi ko maaaring isama ang sinuman pa. Protesta ko. Anak, sabi ni Aling Nena, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Nalampasan mo na ang punto kung saan kaya mo itong hawakan ng mag-isa. Sinubukan kang patayin ng mga taong ito. Hindi sila mag-aatubiling subukan ulit kung malaman nilang buhay ka pa. Tama siya, syempre. Ngunit ang pagkuha ng isang pribadong investigador ay nangangahulugang pag-amin sa mas maraming tao na hindi ako talaga patay. Nangangahulugan ito ng pagpapalawak ng bilog ng mga nakakaalam ng aking sikreto. Anong klaseng utang na loob ang mayroon ang investigador na iyon sa iyo? Tanong ko. Ngumiti si Aling Nena ng may misteryo. Ang uri kung saan ang aking apo ay hindi napunta sa kulungan dahil sa isang katangahan na ginawa niya noong siya ay 22. Pribadong investigador Daniel Cruz, dating pulis, napakamaaasahan at mahusay sa pagpapawala ng mga problema. Bumalik kami sa Batangas ng gabing iyon, gamit ang parehong pag-iingat na ginawa namin sa pag-alis. Pagsapit ng tanghali, nakaupo na ako sa maliit na opisina ni Daniel Cruz sa itaas ng isang karinderya sa downtown Batangas. Ikinukwento ang aking istorya sa pangatlong pagkakataon sa loob ng 1 linggo. Si Daniel ay nasa mga 50s, na may maagang pamumuti ng buhok at matalas na mga mata na walang nakakalampas. Kaya, buod niya nang matapos ako, gusto mong sundan ko ang iyong anak at manugang, alamin ang tungkol sa misteryosong sanggol, at tukuyin ang kanilang kasabwat. Tama? Tama. At ano ang ibabayad mo sa akin? Dagdag niya. Dahil ayon sa mga pahayagan, lahat ng iyong assets ay naka-freeze habang binubuksan ang succession. Naglabas ako ng isang sobre na inihanda ko kanina. Cash. Mayroon akong emergency money na nakatago sa isang safety deposit box na hindi alam ni David. Laging iginigiit ni Roberto na magkaroon kami ng likidong pondo para sa anumang emergency. Binilang ni Daniel ang mga perang papel sapat para sa 2 linggong pagsubaybay at tumango. Kakailanganin ko ng mga larawan ng mga target at anumang address kung saan sila maaaring matagpuan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako, kasama ang mga litratong kuha ko sa bahay. Maingat niyang sinuri ang mga ito. Binibigyan ng espesyal na atensyon ang mga dokumentong nilagdaan ng misteryosong M.S.
Pamilyar sa akin ang sulat kamay na ito, sabi niya. Naglalabas ng isang profesional na magnifying glass. Napakakaiba ng mga katangian. Okay lang ba kung i-check ko ito sa ilang database? Gawin mo ang kailangan mong gawin, isa pang bagay. Dagdag ni Daniel habang tumatayo ako. Kung ang mga taong ito ay kasing mapanganib ng sinasabi mo, kailangan natin ng isang safety protocol. Mag-report ka sa akin tuwing 12 oras. Kung hindi ako makarinig mula sa iyo, dadalhin ko ang lahat sa NBI. Pumayag ako, bagaman umaasa akong hindi kami aabot doon. Mas kaunting opisyal na intervention. Mas mabuti, hanggang sa maunawaan ko kung ano mismo ang ginawa ni na David at Vanessa. Nang hapong iyon, bumalik ako kay Aling Nena upang maghintay at magplano dahil ngayon, mayroon na akong tunay na tulong, propesyonal na tulong. At sa loob ng wala pang 24 na oras, malalaman ko kung sino mismo ang sumubok na pumatay sa akin at bakit. Sulit bawat piso na ibinayad ko kay Daniel Cruz. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, mas marami na siyang impormasyon tungkol sa mga gawain ni na David at Vanessa kaysa sa nakalap ko sa mga buwan na kasama sila. Naging abala ang iyong anak mula nang mamatay ka, sabi ni Daniel. Inilalatag ang mga litrato sa mesa ng kusina ni Aling Nena. Maraming pagpupulong sa mga abogado, 2 pagbisita sa bangko at 3 magkakaibang biyahe sa isang pribadong medical na klinika sa labas ng lungsod. Anong klinika? Santa Lucia Fertility Clinic. Napaka-eksklusibo, napakamahal at napaka-discreet. Itinuro ni Daniel ang isang larawan ni na David at Vanessa na pumapasok sa isang modernong gusali na salamin. Nag-specialize sila sa mga surrogacy arrangement para sa mayayamang kliyente na gustong mapanatili ang privacy. Nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso at ang larawang nabuo ay nagpasuka sa akin. Bumili sila ng sanggol, sabi ko. Mukhang ganoon nga, at hindi lang basta sanggol. Partikular silang humiling ng isang bagong panganak na maaaring maipasa bilang kanilang biological na anak. Ayon sa aking contact sa klinika, ang mga arrangement ay ginawa 8 buwan na ang nakalilipas. Binayaran ng cash na may mga tagubilin na ihanda na ang birth certificate ng maaga. Naglagay si Aling Nena ng 3 tasa ng kape sa mesa at umupo kasama namin. Kaya pinlano nila ang iyong kamatayan, bumili ng sanggol para magmana ng iyong yaman at may isang tao sa loob ng iyong financial team na tumutulong sa kanila. Tungkol doon, sabi ni Daniel, naglalabas ng isa pang litrato. Sa tingin ko, natagpuan ko na si M.S. Ang larawan ay nagpapakita ng isang babae na nasa mga 40s na may maikling, auburn na buhok at isang mamahaling briefcase, nakikipagkamay kay David sa harap ng isang law office sa Makati. Medyo pamilyar siya sa akin, ngunit hindi ko matukoy kung saan. Miranda Santos, patuloy ni Daniel. Partner sa Santos Associates Law Firm. Humahawak sila ng estate planning para sa ilang mayayamang pamilya sa bansa. Santos. Ulit ko. Teka, Miguel Santos ang aking accountant. Mag-asawa sila. At dito nagiging interesante, dagdag ni Daniel. Si Miranda Santos ay tahimik na nagtatayo ng isang portfolio ng mga kliyenteng matatanda na may malalaking yaman at tensyonadong relasyon sa pamilya. Nag-specialize siya sa tinatawag niyang family transition planning. Tiningnan ko ang litrato at sa wakas ay natandaan ko. Nakilala ko siya. 6 na buwan na ang nakalilipas sa isang charity event na dinaluhan ko kasama si David. Napaka-interesado niya sa aking estate planning. Hindi tumitigil sa pagtatanong tungkol sa aking mga trust. Siyempre, sabi ni Daniel, dahil si Miranda Santos ay may isang napaka-espesipikong business model. Kinikilala niya ang mga matatandang kliyente na may malalaking assets at mga pamilyang hiwalay ang loob at pagkatapos ay tinutulungan ang mga pamilya na pabilisin ang mana sa pamamagitan ng tinatawag niyang compassionate intervention. Pagpatay ang ibig mong sabihin? Sabi ni Aling Nena ng diretso. Ang ibig kong sabihin, paglilinaw ni Daniel, ay lumilikha siya ng mga legal na balangkas na nagpapahintulot sa mga pamilya na kontrolin ang mga assets habang buhay pa ang matanda gamit ang mga alegasyon ng incompetence, dementia o diminished capacity.
Ginawa niya ito ng hindi bababa sa 6 na beses sa nakalipas na 3 taon. Naglabas si Daniel ng mas maraming litrato. Surveillance shots ni Miranda Santos na nakikipagpulong sa iba't ibang pamilya, pumapasok sa iba't ibang law office at bumibisita sa tila mga pribadong medikal na klinika. Nagpapatakbo siya ng isang buong operasyon. Nakakahanap siya ng mayayamang matatanda na may sakim na mga kamag-anak, tumutulong sa pag-orkestra ng ebidensya ng paghina ng isip, nagbibigay ng legal na takip para sa paglipat ng mga assets, at kumukuha ng malaking bahagi ng mana. At kung ang matanda ay tumanggi na makipagtulungan o magsimulang maghinala, nangyayari ang mga aksidente. Pagkahulog sa hagdan, mga insidente sa dagat, overdose ng gamot, laging trahedya, laging posibleng aksidente, at laging pabor sa pinansyal ng mga nakaligtas na pamilya. Nasusuka ako, hindi lamang ito tungkol sa aking pera. Ito ay isang sistematikong operasyon na nagtatarget sa mga mahihinang matatanda. Ilan na ang napatay niya na mapapatunayan mo? Tanong ko. Wala. Nang direkta, sagot ni Daniel. Ngunit pinaghihinalaan ko ang hindi bababa sa 12 sa nakalipas na 5 taon. Napakagaling niyang magtago ng kanyang mga bakas at nakikipagtulungan lamang siya sa mga pamilya na maaaring mag-alok ng mga kapani-paniwalang alternatibong paliwanag para sa pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak. Kailangan natin siyang pigilan. Gagawin natin. Ngunit una, kailangan nating maunawaan kung ano mismo ang sinimulan na ng iyong anak at manugang. Dahil ayon sa aking mga source, inihain nila kahapon ang mga paunang dokumento ng succession. Naglabas si Daniel ng isang legal na folder. Inaangkin nila na namatay ka nang walang wastong huling habilin, na gagawin silang iyong tanging mga tagapagmana. Sinasabi rin nila na anumang naunang dokumento ng estate planning ay hindi wasto dahil nilagdaan ito noong hindi ka na mentally competent. Ngunit mayroon akong huling habilin. Sabi ko, isang napaka-espesipiko at detalyado na update 2 taon na ang nakalilipas. Alam ko, natagpuan ko ito. Binuksan ni Daniel ang folder at naglabas ng isang dokumento na masakit na pamilyar ang aking huling habilin na may tila aking pirma sa dulo. Ngunit ang nilalaman ay ganap na naiiba sa naaalala kong pinirmahan. Pinalitan nila ito. Bulong ko, sinusuri ang peking dokumento. Ang huling habilin na iyon ay nagiiwan ng lahat kay David, na may mga probisyon para sa anumang hinaharap na anak na maaaring magkaroon siya kasama na ang sanggol na nakuha nila sa pamamagitan ng fertility clinic. Tumayo ako at lumakad sa bintana ni Aling Nena, nakatingin sa dagat. 1 linggo na ang nakalipas. Ako ay isang biyuda na sinusubukang panatilihin ang isang relasyon sa aking tanging pamilya. Ngayon, ako ay isang biktima ng attempted murder na nakaligtas sa sarili kong kamatayan. Natuklasan na ang aking anak ay bahagi ng isang kriminal na negosyo na nakatuon sa pag-agaw sa mga matatanda. May isa pa, sabi ni Daniel ng maingat. Tungkol sa sanggol, lumingon ako para tingnan siya. Ang biological na ina ay isang 17 gulang na babae na nagngangalang Ana Reyes. Tumakas mula sa Samar. Walang pamilya, walang support network. Natagpuan siya ni Miranda Santos sa isang shelter at inalok ng 1 milyong piso para magdala ng isang sanggol para sa isang mapagmahal na mag-asawa na hindi magkaanak. Nasaan siya ngayon? Tumigas ang ekspresyon ni Daniel ayon sa mga medical record. Namatay siya dahil sa mga komplikasyon sa panganganak. Ngunit nakausap ko ang isang nurse sa klinika. Naaalala niya si Ana, malusog na babae, walang risk factors. Normal na pagbubuntis hanggang sa araw na siya ay nanganak. Ang implikasyon ay lumutang sa hangin, kasing kapal ng usok. Pinatay nila siya, sabi ko. Sa tingin ko, sagot niya. Ngunit hindi ko pa ito mapapatunayan. Tinipon ni Daniel ang kanyang mga litrato. Ang mapapatunayan ko ay ang iyong anak at manugang ay bahagi ng isang kriminal na organisasyon na sistematikong pumapatay ng mga matatanda para sa kanilang pera. At bukas ng umaga, makikipagpulong sila kay Miranda Santos para i-finalize ang legal na paglipat ng iyong mga assets. Umupo ako muli, mabilis ang takbo ng isip. Saan?
Sa opisina ni Santos sa Makati, 10:00 ng umaga. Tumingin ako kay Aling Nena, pagkatapos ay kay Daniel, pagkatapos ay sa mga litrato sa mesa na nagpapakita ng aking anak na nakikipagkamay sa isang propesyonal na mamamatay tao. Kung gayon, sabi ko, sa tingin ko, oras na para bumalik si Corazon mula sa mga patay. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpaplano ng iyong pagbabalik mula sa kabilang buhay ay ang pagpapasya kung aling audience ang tatanggap ng impact. Una, maaari kong harapin sina David at Vanessa ng pribado, bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag, bagaman ipinapalagay nito na karapat-dapat sila sa isang paliwanag. O maaari kong isapubliko ang aking pagkabuhay na muli at hayaan silang matuklasan na buhay ako sa parehong paraan na gagawin ng iba pang bahagi ng mundo. Pinili ko ang pangatlong opsyon, strategic haunting. Gusto mong gawin ang ano? Tanong ni Daniel nang ipaliwanag ko ang plano. Gusto kong malaman nilang buhay ako, ngunit hindi nila malaman kung gaano karami ang alam ko tungkol sa kanilang operasyon. Gusto kong matakot sila, mawala sa balanse, magkamali. Tumango si Aling Nena nang may pagsang-ayon. Psychological warfare. Gusto ko yan. Ang plano ay simple ngunit epektibo. Habang sina David, Vanessa at Miranda Santos ay nasa kanilang pagpupulong sa Makati, pinapamahagi ang aking mga ari-arian. Ipaparamdam ko ang aking presensya sa mas banayad na paraan. Natuklasan ni Daniel na sa araw, iniiwan nila ang sanggol sa bahay ni David sa pangangalaga ng isang pribadong nurse na kinuha sa pamamagitan ng isang front company ni Miranda Santos. Ang nurse, isang babae na nagngangalang Carla Perez, ay walang ideya na nag-aalaga siya ng isang sanggol na, sa esensya, ay binili sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang teenager na ina. Si Carla ay mabuting tao, tiniyak sa akin ni Daniel matapos suriin ang kanyang background. Single mother, lisensyadong nurse, malinis na record. Malamang na naniniwala siyang tumutulong siya sa isang lehitimong pamilya sa pangangalaga ng kanilang anak. Kung gayon, karapat-dapat siyang malaman ang katotohanan. Nang umagang iyon, habang sina David at Vanessa ay nasa Makati, legal na binubura ako sa pag-iral. Nakatayo ako sa beranda ng dati kong bahay at nag-doorbell. Si Carla Perez ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. Marahil ay 35. May pagod na mga mata at isang tunay na init. Binuksan niya ang pinto na may hawak na bote ng gatas, nakasuot ng medical scrubs na may mga cartoon na hayop. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong niya. Hello Carla, ang pangalan ko ay Corazon. Sa tingin ko, inaalagaan mo ang aking apo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Alam niya ang pangalang iyon. Nasa lahat ng balita ito sa nakaraang linggo. Ang mayamang biyuda na namatay sa isang aksidente sa dagat. Patay. Patay na po kayo. Oo, nabasa ko nga yan, sagot ko. Nagbabasa ako ng isang kamanghamanghang kwento, bagaman hindi ganap na tumpak. Ngumiti ako nang malumanay. Maari ba akong pumasok? Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Umatras si Carla, tinitingnan pa rin ako na parang nakakakita siya ng multo. Ngunit sa mga pahayagan, sa balita, sabi ng anak niyo, maraming sinabi ang anak ko, tila, putol ko. Hindi lahat ay totoo. Sinundan ko siya sa sala ang dati kong sala. Isang sanggol ang nakaupo sa isang bouncer, masayang naggugu. Oh, bulong ko, nakikita siya sa unang pagkakataon. Oh, napakagandang bata. Ang sanggol ay perpekto, mga 3 linggo ang gulang, na may maitim na buhok at seryosong brown na mga mata. Nakasuot siya ng mamahaling damit, at ang silid ay puno ng mga high-end na gamit ng sanggol na dapat ay nagkakahalaga ng daan-daang ₱1,000. Ano ang pangalan niya? Tanong ko, umupo sa tabi ng bouncer. Birth certificate. Baby Delgado, sabi ni Carla nang automatiko, at pagkatapos ay natigilan. Ibig kong sabihin, sabi nila tatawagin siyang Roberto Jr., tulad ng kanyang lolo, ngunit hindi pa sila nakakapagpasya. Hindi pa sila nakakapagpasya dahil hindi pa nila siya kilala ng sapat para pangalanan siya, sabi ko ng mahina. Dahil hindi talaga siya kanilang sanggol, hindi ba? Napaupo si Carla sa sofa. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Dapat ay patay na kayo.
At sina David at Vanessa ay dapat na mga nagdadalamhating magulang na nangangailangan ng tulong sa kanilang bagong panganak habang inaayos ang mga usapin ng pamilya. Carla, kailangan mong makinig sa akin ng mabuti. Ang sanggol na ito ay hindi biological na anak ni na David at Vanessa. Binili nila siya sa pamamagitan ng isang illegal na surrogacy arrangement na nagtapos sa pagkamatay ng kanyang biological na ina. At 6 na araw na ang nakalilipas, sinubukan nilang patayin ako para nakawin ang aking mana at palakihin ang batang ito bilang kanilang tagapagmana. Iyan, imposible iyan. Inilabas ko ang mga litratong kinuha ni Daniel, ang mga dokumentong kinopya ko mula sa opisina ni David, ang ebidensya ng kriminal na operasyon ni Miranda Santos. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Nakita ko ang kanyang ekspresyon na nagbago mula sa kawalan ng paniniwala tungo sa pagkagimbal habang nauunawaan niya ang laki ng konspirasyon. Ang batang babae na nanganak sa sanggol na ito ay nagngangalang Ana Reyes. Sabi ko ng maingat, siya ay 17 taong gulang. Walang pamilya, walang support network. Sinabi sa kanya na tumutulong siya sa isang mapagmahal na mag-asawa na hindi magkaanak. Namatay siya sa panganganak, sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari. Nagsimulang umiyak si Carla, tinitingnan ang sanggol ng may bagong mga mata. Kaya, ulila siya. Oo, at kung makalusot sina David at Vanessa, lalaki siyang naniniwala na sila ang kanyang mga magulang. Hindi kailanman malalaman na namatay ang kanyang tunay na ina para bigyan siya ng buhay. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Tanong niya. Basag ang boses. Gusto kong kumuha ka ng mga litrato. Idokumento mo ang lahat ng kaya mo. Paano nila siya tinatrato? Ano ang sinasabi nila? Sino pa ang kasangkot? At pagkatapos, gusto kong tulungan mo akong tiyakin na ang batang ito ay lalaking alam ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Pinunasan ni Carla ang kanyang mga luha at tumango. Ang tunay niyang pangalan ay dapat Roberto Ana Delgado. Para sa kanyang lolo at para sa kanyang biological na ina. Perpekto. Gumugol ako ng 1 oras kasama si Carla at ang maliit na si Roberto Ana. Kumukuha ng mga litrato, idinodokumento ang setup sa dati kong bahay at ipinapaliwanag kung ano ang susunod na mangyayari. Pumayag si Carla na magpatuloy sa pag-aalaga sa sanggol habang lihim na nangangalap ng ebidensya at pinapanatili akong updated sa mga gawain ni na David at Vanessa. Babalik sila bandang tanghali. Sabi niya habang naghahanda akong umalis. Laging umuuwi para mananghalian, tingnan ang sanggol, tumawag, perpekto. Sa oras na iyon, matatanggap na nila ang aking unang mensahe. Habang kausap ko si Carla, abala si Daniel sa Makati. Nakapark siya sa tapat ng gusali ng opisina ni Miranda Santos gamit ang isang long-range lens para kunan ng litrato sina David at Vanessa na pumapasok sa gusali, nakikipagpulong sa kanya, nakikipagkamay sa ibabaw ng inaakala nilang aking legal na death certificate. Ngunit ang tunay na regalo ay ang inihatid ni Mang Lito sa kanilang opisina ng abogado habang nasa pulong sila. Sumulat ako ng isang simpleng tala sa isang eleganteng stationery. Mahal kong David at Vanessa, ang mga ulat tungkol sa aking kamatayan ay labis na pinalaki. Kailangan nating mag-usap. Nagmamahal, Mama. P.S. Batiin ninyo ang maliit na si Roberto Ana. Napakaganda niya. Ang tala ay inihatid ng courier eksaktong 11:07 a.m. Habang nasa opisina pa sila ni Santos, tinatapos ang mga papeles ng succession. Ayon kay Daniel, na nanonood mula sa kabilang kalye, lumabas silang 3 mula sa gusali ilang minuto. Matapos matanggap ito, putla sa takot ang kanilang mga mukha. Nagsimula na ang psychological warfare. At nang hapong iyon, pagbalik nila sa dati kong bahay, inaasahan na makita ang kanilang komportableng konspirasyon na buo. Matutuklasan nila na ang kanilang di umano'y patay na biktima ay naging napakaabala dahil hindi lang ako buhay, galit na galit ako, mayroon akong ebidensya at handa ako para sa giyera. Nakaupo ako sa paborito kong silya ang ibinigay sa akin ni Roberto para sa aming ika-20 anibersaryo nang bumalik sina David at Vanessa mula sa kanilang pagpupulong kay Miranda Santos. Inayos ko ang aking sarili
Para ako ang una nilang makita pagpasok sa pangunahing pinto ng dati kong tahanan. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay sulit sa 6 na araw sa Verde Island Passage. "Hello, mga mahal." Sabi ko ng mahinahon, hindi tumatayo. "Kamusta ang meeting nyo? Sana wala kayong pinirmahang anumang mahalaga habang wala ako." Sumigaw si Vanessa. Sumigaw siya na parang nakakita ng kanyang pinakamasamang bangungot na nabuhay. At sa palagay ko ganoon nga. Si David ay nakatayo lang doon, nakanganga, hawak pa rin ang mga susi. Tinitingnan ako na parang mawawala ako kung kukurap siya ng malakas. Nagulat? Tanong ko. Dapat kong sabihin, ang mga ulat tungkol sa aking kamatayan ay napakaaga, bagaman nag-enjoy akong basahin ang sarili kong obituaryo. Mga donasyon sa Alzheimer's? Seryoso, napakagandang detalye. Lumabas si Carla mula sa kusina. Karga ang maliit na si Roberto Ana. Naghihintay siya sa likod ng bahay, tulad ng aming pinlano. Handang saksihan ang susunod na mangyayari. Pinakuha po sa akin ni Ginang Corazon ang sanggol. Sabi ni Carla nang may kaba, gusto niyang makilala nang maayos ang kanyang apo. Kanyang apo, nahanap ni Vanessa ang kanyang boses, bagaman lumabas ito na parang isang ungol. Carla, patay na ang babaeng ito. Oo, malugod kong idinagdag. Natakpan na natin yan. Lumalabas na mas mahirap malunod kaysa sa inaakala, lalo na kapag may mga mabubuting tao sa paligid na humihila sa iyo mula sa tubig. Sa wakas ay nakapagsalita si David. "Ma, akala namin, naghanap ang Coast Guard. Naghahanap ang Coast Guard ng mga debris, hindi ng mga nakaligtas. Kakaiba kung paano iyon gumagana kapag walang opisyal na nag-uulat ng isang taong nahuhulog sa bangka." Kinuha ko ang sanggol mula sa mga braso ni Carla. Maingat na inayos siya. "Hello, maliit na Roberto Ana. Ako ang iyong tunay na lola. Hindi ang uri na sinusubukang bilhin kagamit ang dugong pera. Hindi Roberto Ana ang pangalan niya. Singhal ni Vanessa, na nakabawi ng bahagi ng kanyang composure. Ang pangalan niya ay kung ano ang magpasya naming ipangalan sa kanya dahil anak namin siya." "Talaga?" Ibinaba ko ang aking tingin sa sanggol, na tumitingin sa akin ng seryosong brown na mga mata. "Sabihin mo sa akin, Vanessa, kailan ka eksaktong nanganak? Dahil 4 na araw na ang nakalilipas, sa yate na iyon, tiyak na hindi ka mukhang isang taong nanganak 3 linggo na ang nakalipas." "Pribado ang panganganak," sagot niya. "Oo, sigurado akong napaka-pribado," sagot ko. Napaka-pribado na ang tunay na ina ay namatay sa panganganak sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari. Tumingala ako at tiningnan silang dalawa. Alam niyo ba na ang pangalan niya ay Ana Reyes? Siya ay 17 mula sa Samar. Walang pamilya na magtatanong kapag nawala siya. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Huminga ng malalim si Carla. Dinala ang kanyang kamay sa bibig. "Imposible yan," sabi ni David, ngunit walang conviction ang kanyang boses. "Hindi namin kailanman." "Ano?" tanong ko. "Hindi kailanman makikipagsabwatan kay Miranda Santos para magpatakbo ng isang illegal na surrogacy operation? Hindi kailanman sistematikong sisirain ang reputasyon ng isang matandang babae para nakawin ang kanyang yaman? Hindi kailanman itutulak ang sarili mong ina mula sa isang yate at iiwan siyang mamatay?" Dahan-dahan akong tumayo, hindi binibitawan ang sanggol. "Alin sa mga bagay na iyon ang eksaktong hindi mo gagawin, David?" Unang nakabawi si Vanessa. Ang kanyang pagkabigla ay naging malamig na kalkulasyon na nakita ko na sa yate. "Patunayan mo, maaari kang gumawa ng lahat ng akusasyon na gusto mo, ngunit ang pagpapatunay nito ay ibang usapan." "Oh, mahal," sabi ko, ngumiti sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila. "Hindi mo dapat sinabi yan." "Carla, maaari mo bang dalhin si Roberto Ana sa kanyang silid para sa kanyang siesta?" Tanong ko, hindi inaalis ang tingin sa kanila. Ang mga matatanda ay kailangang magkaroon ng isang pag-uusap. Nang umalis si Carla kasama ang sanggol, lumakad ako sa fireplace mantel kung saan inilagay ni David ang ilang mga larawan ng pamilya. Walang isa man sa kanila ang kasama ako, napansin ko. "Umupo kayo," utos ko,
gamit ang boses na minsan ay namuno sa buong sambahayan ni Roberto. Umupo silang dalawa, tulala pa rin. Hayaan ninyong ikuwento ko kung ano ang ginagawa ko sa nakaraang linggo habang pinaplano ninyo ang aking libing at pinapamahagi ang aking mga ari-arian. Naglabas ako ng isang Manila folder mula sa likod ng unan ng sofa. Nag-iimbestiga ako, natututo at nagdodokumento. Inilatag ko ang mga litratong kinuha ni Daniel sa coffee table, sina David at Vanessa na nakikipagpulong kay Miranda Santos, maramihang pagbisita sa fertility clinic, mga financial document na nagpapakita ng mga cash payment para sa sanggol. Ito si Miranda Santos. Sabi ko, itinuturo ang isang larawan. Nag-specialize siya sa pagtulong sa mga pamilya tulad ninyo na pabilisin ang kanilang mana sa pamamagitan ng tinatawag niyang compassionate intervention. Sa Tagalog, syempre, tinutulungan niya ang mga sakim na kamag-anak na pumatay ng mga matatanda para sa kanilang pera. Kalokohan yan, sabi ni Vanessa, bagaman tinitingnan niya ang mga litrato ng may papalaking alarma. Talaga? Patuloy ko? Mayroon akong dokumentasyon nang hindi bababa sa 6 pang kaso kung saan si Miranda Santos ay nagbigay ng legal na takip sa mga pamilya na gustong mamatay ang kanilang mga matatandang kamag-anak. 6 na magkakaibang pamilya na may maginhawang mga aksidente pagkatapos ng di umano'y mga senyales ng paghina ng isip na kalaunan ay napatunayang induced. Naglabas ako ng isa pang set ng mga dokumento, tulad ng kaso ni Elena Salgado, 73, na nahulog sa hagdan ng sarili niyang bahay 3 linggo matapos magsimulang magdagdag ng sedatives ang kanyang anak sa kanyang panggabing tsaa. Nagmana ang anak ng ika-4 milyon. Namutla si David. Ma, tinatakot mo ang sarili mo ng mga conspiracy theory o ang kaso ni Carlos Benitez, 68, na namatay sa isang aksidente sa sasakyan matapos kumbinsihin ng kanyang anak na babae ang kanyang doktor na ayusin ang kanyang gamot. Nagmana siya ng ina-8 milyon. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi ito mga teorya, anak. Ito ay mga pagpatay at bahagi ka ng parehong operasyon. Hindi kami kailanman pumatay ng sinuman, mabilis na sabi ni Vanessa. Kahit na totoo ang sinasabi mo tungkol sa Torres na iyon, hindi kami kailanman nanakit ng sinuman. Talaga? Tanong ko. At si Ana Reyes? Katahimikan. Ang 17 taong gulang na binili ninyo ang sanggol? Ang babaeng namatay sa panganganak sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari? Ang babaeng ang pagkamatay ay nagbigay sa inyo ng perpektong alibi para bigyang katwiran ang pagmamana ng aking yaman? Hindi. Hindi namin alam, simula ni David, at pagkatapos ay natigilan. Hindi ninyo alam na si Miranda Santos ay nagpapatakbo ng isang black market ng mga sanggol gamit ang mga mahihinang teenager? Hindi ninyo alam na ang mga babaeng iyon ay aksidenteng namamatay sa panganganak? Hindi ninyo alam na kasabwat kayo sa homicide? Naglabas ako ng isa pang dokumento. Ang death certificate ni Ana, sabi ko, na nakuha ni Daniel sa pamamagitan ng kanyang mga contact. Namatay si Ana Reyes dahil sa tinawag ng medical examiner na hindi inaasahang cardiac arrest sa panganganak. Ngunit ayon sa nurse na naroroon, si Ana ay malusog, bata, at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkabalisa hanggang sa eksaktong sandali na huminto siya sa paghinga. Bumalik na si Carla at nakatayo sa may pintuan, nakikinig sa lahat. Ang parehong nurse, patuloy ko, na nagsabi sa aking investigador na si Miranda Santos ay naroroon sa panganganak at siya mismo ang nag-administer ng sinabi niyang isang routine na gamot ilang minuto bago nag-arrest si Ana. Ang iyong investigador? Tanong ni David. Mahina ang boses. Oo. Talagang inisip ninyo na ginagawa ko ito ng mag-isa? Mayroon akong pribadong investigador, mga surveillance photo, mga financial record, mga medical document, at mga testimonya mula sa maraming source. Ngumiti ako ng malamig. At mayroon pa akong isang bagay na sa tingin ko ay magiging interesante sa inyo. Lumakad ako sa dating mesa ni Roberto at binuksan ang itaas na drawer, naglalabas ng isang maliit na digital recorder. Nire-record ko ang buong pag-uusap na ito. Bawat salita na sinabi ninyo, bawat pag-amin, bawat piraso ng ebidensya na kinumpirma ninyo. Itinaas ko ang recorder.
Alam niyo ba na sa ilalim ng batas, kailangan lang na pumayag ang isang partido sa pag-record ng isang pag-uusap? At dahil nangyayari ito sa dati kong bahay, sa tingin ko ay kwalipikado ako bilang isang consenting party. Napatayo si Vanessa. Hindi mo maaaring gamitin yan sa korte. Iyan ay entrapment o isang bagay. Sa totoo lang, sagot ko, ito ay ebidensya. Ebidensya ng conspiracy, fraud, at complicity to commit homicide. Ebidensya na maaaring magpakulong sa inyo ng napakatagal. Sa wakas ay nahanap ni David ang kanyang boses. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Tumawa ako ng isang tawa na walang kagalakan. Gusto kong ibalik ang pera ko. Gusto kong legal na ampunin ang sanggol na iyon ng isang pamilya na magmamahal sa kanya at magsasabi sa kanya ng katotohanan tungkol sa kanyang biological na ina. Gusto kong maaresto si Miranda Santos para sa kung ano siya isang serial killer. At gusto kong gugulin ninyong dalawa ang natitirang bahagi ng inyong buhay na naaalala na sinubukan ninyong patayin ang sarili ninyong ina para sa pera. At kung makikipagtulungan kami? Tanong ni Vanessa. Kung makikipagtulungan kayo? Sabi ko, maaring isaalang-alang ko na hindi maghain ng mga kaso para sa attempted murder. Ang mga kaso para sa fraud, conspiracy, at complicity to commit homicide ay wala na sa aking mga kamay. Ngunit ang attempted murder iyan ay aking desisyon. Tiningnan ko silang dalawa. Ang dalawang taong ito na nagbahagi ng aking tahanan, aking mesa, aking mga pagdiriwang ng pamilya, na nagplano ng aking kamatayan, nang may kaswal na kahusayan na ginagamit ng iba sa pagpaplano ng bakasyon. Mayroon kayong 4 na oras para magpasya. Nagkamali sila ng pinili. Sa halip na umamin, sa halip na makipagtulungan, sa halip na magpakita man lang ng katiting na pagsisisi sa pagsubok na patayin ako, nagpasya sina David at Vanessa na doblehin ang kanilang taya. Nalaman ko ito alas. Asinong umaga kinabukasan nang tumawag si Daniel Cruz na may agarang babala sa paupahan ni Aling Nena. Mabilis silang kumikilos. Sabi niya nang walang paligoy. Minamanmanan ko ang kanilang mga komunikasyon at ginugol nila ang buong gabi sa telepono kasama si Miranda Santos at isa pang tao, isang taong tinutukoy nila bilang ang cleaner. Agad akong nagising. Anong klaseng cleaner? Ang uri na nagpapawala ng mga problema ng permanente. Pinaplano kanilang patayin ulit. At sa pagkakataong ito, gusto nilang tiyakin na lilitaw ang katawan para walang anumang duda tungkol sa iyong kamatayan. Si Aling Nena, na nakikinig mula sa pintuan ng kusina, ay nagsimulang tumawag agad. Sa loob ng 15 minuto, nasa pintuan na si Mang Lito Morales kasama ang kanyang pickup at inililikas na namin patungo sa isang safe house na inihanda ni Daniel. Gaano katagal ang mayroon tayo? Tanong ko habang humaharurot kami sa dilim bago mag-umaga. Hindi gaanong katagal. Ang cleaner na kinuha nila ay darating sa pamamagitan ng eroplano ngayong umaga. Saan galing? Mula sa ibang bansa. Ayon sa aking mga source, nag-specialize siya sa paggawa ng mga pagpatay na mukhang aksidente. At mayroon siyang perpektong track record. Ang safe house ay isang maliit na kubo sa isang pribadong isla na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng bangka. Kilala ni Mang Lito ang may-ari, isa pang mangingisda na may utang na loob sa kanya at hindi nagtatanong. Dumating kami habang nagsisimulang sumikat ang araw sa ibabaw ng dagat. Kabaligtaran ito, sabi ko. Nakaupo sa mesa ng kusina na may isang tasa ng kape. Sinusubukang iproseso kung ano ang nangyayari. Ang sarili kong anak ay kumuha ng isang propesyonal na mamamatay tao para patayin ako. Ginagawa ng mga tao ang mga kahila-hilakbot na bagay para sa pera, sabi ni Mang Lito nang may madilim na tono. Ngunit hindi natin sila hahayaang makalusot. Dumating si Daniel 1 oras pagkaraan na may mas nakakagambalang balita. Mas malala pa kaysa sa inaakala natin. Si Miranda Santos ay hindi lang nagpapatakbo ng isang murder for inheritance scheme. Bahagi siya ng isang mas malaking network. Inilatag niya ang mga litrato at dokumento sa mesa. Tinarget nila ang mga mayayamang matatanda sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob ng maraming taon. Natukoy ko ang hindi bababa sa 20 kahina-hinalang pagkamatay sa nakalipas na 5 taon. Lahat ay matatanda
na may malalaking yaman. Lahat ay may sakim na mga kamag-anak. Lahat ay idineklarang aksidente o natural na pagkamatay. Sa kabila ng mga pangyayari na dapat ay nag-trigger ng mga investigasyon. Paano sila nakakalusot? Tanong ko. Mayroon silang mga tao sa loob ng sistema? Mga medical examiner, mga pulis, mga opisyal ng korte. Hindi lamang ito isang usapin ng pamilya. Ito ay organisadong krimen na may isang napaka-espesipikong demograpiko bilang target. Si Aling Nena, na nagpumilit na sumama sa amin sa kabila ng panganib, ay pinag-aaralan ang mga litrato ng may matalas na tingin. Ang babaeng ito, sabi niya, itinuturo ang isang surveillance photo. Nakita ko na siya dati. Saan? Sa ospital kung saan ako nagboboluntaryo. Naroon siya 6 na buwan na ang nakalilipas. Nagtatanong tungkol sa mga matatandang pasyente na walang mga bisita mula sa pamilya. Sinabi niyang galing siya sa isang uri ng social service agency. Nagkatinginan kami ni Daniel. Naghahanap siya ng mga posibleng target. At ngayon, darating sila para sa iyo, sabi ni Mang Lito. Dahil ikaw ang unang taong nakaligtas sa kanilang operasyon at maaaring magpatotoo tungkol sa kanilang ginagawa. Kung gayon, kailangan nating tiyakin na maririnig ang aking testimonya bago nila magkaroon ng pagkakataong patahimikin ako. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng umaga sa pagsusulat ng lahat. Bawat detalye ng kataksilan ni na David at Vanessa. Bawat piraso ng ebidensya na nakalap namin tungkol sa operasyon ni Miranda Santos. Bawat pangalan, bawat petsa, bawat transaksyon na naaalala ko. Kung may mangyari sa akin, kahit papaano ay mabubuhay ang katotohanan. Ngunit bandang tanghali, tumunog ang telepono ni Daniel na may balita na nagpabago sa lahat. Natagpuan nila ang cleaner. Sabi niya matapos ibaba ang telepono. Patay sa kanyang silid sa hotel. Isang putok sa ulo. Propesyonal na pagpatay. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na nililinis ni Miranda Santos ang bahay. Sinumang maaring mag-ugnay sa kanya sa murder ring ay inaalis kasama na marahil ang iyong anak at manugang. Ang ideya na maaaring mapatay si David ay dapat na nagpatakot sa akin. Sa halip, nakaramdam ako ng isang malamig na kasiyahan na nagulat ako sa tindi nito. Mabuti, sabi ko, hayaan silang malaman kung ano ang pakiramdam na traidurin ng isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ngunit umiling si Mang Lito. Hindi mo naiintindihan, Corazon. Kung inaalis ni Torres ang mga testigo, kasama ka na doon. Ngunit kasama rin doon ang sanggol na iyon. Isang bagong panganak na ulila na walang legal na tagapag-alaga. Siya ay isang maluwag na dulo na hindi niya kayang pabayaan. Nanlamig ang aking dugo, Roberto Ana. Ipapapatay niya siya. Gagawin din niyang mukhang isang trahedyang aksidente. Isang carbon monoxide leak. Isang sunog sa bahay. Isang bagay na mag-aalis ng ebidensya kasama ang testigo. Tumayo ako ng napakabilis na natapon ko ang aking kape. Kailangan nating ilabas siya doon. Masyadong mapanganib. Babantayan nila ang dati mong bahay. Babala ni Daniel, naghihintay na lumitaw ka. Kung gayon, sabi ko, sa tingin ko, kailangan kong ibigay sa kanila kung ano mismo ang kanilang hinihintay. Ang plano ay simple, at sa kadahilanang iyon, nakakatakot. Ibibigay ko ang aking sarili kina David at Vanessa. Hahayaan ko silang isipin na nanalo sila. At magtitiwala ako na sina Daniel at Mang Lito ay nasa posisyon para iligtas kami ako. At ang maliit na si Roberto Ana kapag lumitaw si Miranda Santos para maglinis. Ito ang pinakabobong plano na narinig ko sa buong buhay ko, sabi ni Aling Nena habang naghahanda kaming bumalik sa mainland. Ito ang tanging paraan para mailigtas ang sanggol na iyon. Sagot ko, sinusuri ang mga nakatagong recording device na ibinigay sa akin ni Daniel at para makakalap ng sapat na ebidensya para pabagsakin ang buong operasyon ni Torres. Minaman-mana ni Daniel ang mga komunikasyon buong umaga. Paparating na si Miranda Santos, plano na dumating sa dati kong bahay paglubog ng araw. Sina David at Vanessa ay inutusan na panatilihin akong buhay doon para ma-interrogate ako ni Torres tungkol sa kung ano ang alam ko bago ayusin ang aking panghuling aksidente. Iniisip nilang ipagpapalit ko ang aking buhay para sa sanggol. Sabi ko kay Mang Lito habang papalapit ang kanyang bangka sa pantalan.
Wala silang ideya na ilang araw ko nang pinaplano ito. Ang mga recording device ay nakatago sa buong dati kong bahay, inilagay ni Carla Perez habang wala sina David at Vanessa gumagawa ng mga arrangement kay Torres. Naglagay din si Carla ng mga kamera sa mga strategic na punto at magtatago sa basement kasama si Roberto Ana, handang tumakas sa pamamagitan ng lumang service entrance kung may magkamali. "Sigurado ka ba rito?" tanong ni Mang Lito pagdating namin sa pantalan. Sigurado ako na kung hindi ko ito gagawin, isang inosenteng sanggol ang mamamatay dahil sa kasakiman ng sarili kong anak. At hindi ko kayang mabuhay ng ganoon. Lumakad ako sa pangunahing pinto ng dati kong bahay, eksaktong alas, ayis, tulad ng napagkasunduan. Binuksan ni David ang pinto, mukhang pagod at takot. "Ma," sabi niya, at sa isang sandali, narinig ko sa kanyang boses ang batang pinalaki ko, minahal, at isinakripisyo para sa, "Hello David, narito ako," tulad ng ipinangako. Naglalakad-lakad si Vanessa sa sala, ang kanyang karaniwang composure ay ganap na nawasak. "Darating na siya," sabi niya, hindi tumitingin sa akin. "Si Miranda Torres, gusto kanyang makausap, sigurado ako." "Ma," simula ni David, at pagkatapos ay natigilan. "Hindi ko kailanman gustong umabot ito sa ganito. Ngunit hinayaan mo itong umabot," sagot ko ng mahinahon. "Hinayaan mo itong umabot sa ganito. Dahil ang O3 bilyon ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa buhay ng iyong ina." Hindi niya kayang salubungin ang aking tingin. Dumating si Miranda Santos ng eksaktong alas 7. Mas maliit siya kaysa sa inaasahan ko, isang maayos, propesyonal na babae na maaaring maging accountant o abogado ng sinuman. "Ginang Corazon," sabi niya nang may magalang na ngiti. Iniabot ang kanyang kamay na parang nasa isang cocktail party kami. "Natutuwa akong nakaligtas ka sa iyong aksidente sa dagat. Marami tayong dapat pag-usapan." Sigurado ako. Umupo siya sa tapat ko sa dati kong sala. Binuksan ang isang leather na briefcase at nagsimulang magsalita na parang nagnenegosyo kami ng isang business deal. "Nagdulot ka ng malaking problema sa aking mga kliyente?" sabi niya. Sinunod ni na David at Vanessa ang aking mga tagubilin ng eksakto, ngunit narito ka, buhay na buhay at tila may kaalaman sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. "Pagpatay ay pakialam ko," sagot ko, "lalo na kung sa akin. Mas gusto kong isipin ang aming ginagawa bilang isang pagpapabilis ng estate planning," sabi niya nang may malamig na ngiti. "Tinutulungan ang mga pamilya na ma-access ang mana na kung hindi ay mananatiling nakatali sa loob ng maraming taon sa mahabang proseso ng succession. At ang mga matatandang pinapatay mo?" Tanong ko. "Anong serbisyo ang ibinibigay mo sa kanila?" "Kapayapaan," sagot niya. Ang pagtatapos ng pagkalito at takot na kasama ng paghina ng cognitive na may kaugnayan sa edad. Isang marangal na kamatayan na nagpapahintulot sa kanilang mga pamilya na alalahanin sila kung sino sila, hindi kung ano sila. Tinitigan ko siya, namamangha sa kanyang kakayahang i-rationalize ang mass murder. Ilan ang ano, ilan na ang napatay mo. Tiningnan niya ang kanyang briefcase na parang sinusuri ang isang agenda. Sa nakalipas na 5 taon, matagumpay na nalutas ng aking mga kliyente at ako ang 37 kaso na kinasasangkutan ng mga matatanda na ang patuloy na pag-iral ay lumilikha ng pinansyal at emosyonal na kahirapan para sa kanilang mga pamilya. 27. Pagpatay. Inamin niya ito na parang nagfa-file ng tax return. "At plano mong gawin akong numero 38. "Oh, Ginang Corazon, natatakot akong magiging numero 39 ka," sagot niya. Kailangan naming lutasin ang isa pang usapin kaninang umaga. Isang Ginoo na nagiging masyadong mausisa sa aming mga operasyon. Ngumiti siya. "Ngunit oo, sa kasamaang palad, kakailanganin mong magkaroon ng isa pang aksidente, isang mas tiyak sa pagkakataong ito, at ang sanggol, isang trahedyang carbon monoxide leak. Ang mga lumang bahay na ito, alam mo na, ang mga may depektong heating system ay maaaring maging napakapanganib." Tiningnan ko sina David at Vanessa, na nakaupo sa sofa na parang mga manekin, ganap na paralisado. "Ito ba ang gusto ninyo?" Tanong ko sa kanila. Hindi lang ang aking kamatayan, kundi pati na rin ang isang inosenteng sanggol? Walang sumagot.
Ang sanggol ay isang maluwag na dulo, patuloy ni Torres nang may ganap na kalamigan. Ang kanyang pag-iral ay nagpapagulo sa istruktura ng mana, at ang kanyang pinagmulan ay nagdudulot ng masyadong maraming tanong. Mas simple na alisin siya ngayon at sabihing sina David at Vanessa ay trahedyang hindi magkaanak at nangangailangan ng emosyonal na suporta na tanging isang malaking yaman ang maibibigay. Noon ako ngumiti sa unang pagkakataon mula nang dumating ako. Ginang Santos, sabi ko nang may kabaitan. Sa tingin ko may isang bagay kang dapat malaman. At ano iyon? Arestado ka. Ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ay pumasok mula sa lahat ng direksyon nang sabay-sabay ang pangunahing pinto, ang likod, ang basement, at maging sa mga bintana. Nakikinig sila sa bawat salita na sinabi ni Miranda Santos. Nire-record ang kanyang pag-amin sa 27 pagpatay at ang kanyang mga plano na gumawa ng 2 pa. Miranda Santos, anunsyo ni Agent Sara Chavez, arestado ka para sa conspiracy to commit murder, estafa, elder abuse at organized crime. Sinubukang tumakas ni Torres. Tumakbo siya patungo sa kusina, marahil ay umaasang makatakas sa likod bahay. Nakalayo siya ng halos 2 metro bago siya pinabagsak ng 3 ahente sa sahig na kahoy ng dati kong tahanan. Nanatiling nakaupo sina David at Vanessa sa pagkabigla habang binabasa ni Agent Chavez ang kanilang mga karapatan. Corazon, sabi ni Agent Chavez, lumingon sa akin ng may bahagyang ngiti. Iyon ay napakapanganib at napakahusay na isinagawa. Lumalabas na si Daniel Cruz ay hindi lamang isang pribadong investigador. Siya ay isang ahente ng NBI, nagtatrabaho ng undercover para imbestigahan ang elder abuse at murder ring na pinapatakbo ni Miranda Santos. Ang aking kaso ay ang perpektong pagkakataon para makuha si Torres na umamin sa audio ng kanyang buong operasyon. 2 taon na namin siyang sinusundan, paliwanag ni Agent Chavez habang napupuno ng mga forensic expert ang bahay. Ngunit masyado siyang maingat, masyadong matalino. Hindi kailanman direktang lumahok sa mga pagpatay, laging gumagamit ng mga tagapamagitan at tinitiyak na mayroon siyang plausible deniability. Hanggang ngayon, sabi ko, hanggang ngayon, kumpirma niya, nang umamin siya sa 27 pagpatay habang pinaplano, ang 2 pa lahat ay nakarecord sa gamit ng NBI. Umakyat si Carla Perez mula sa basement, karga ang maliit na si Roberto Ana, parehong hindi nasaktan. Tapos na ba? Tanong niya. Tapos na, kumpirma ko. Kinukuha ang sanggol mula sa kanyang mga braso. Kahit papaano, tapos na ang mapanganib na bahagi. Ang legal na bahagi ay tumagal ng mga buwan. Sina David at Vanessa ay kinasuhan ng conspiracy to commit murder, estafa, elder abuse, at complicity to commit homicide para sa pagkamatay ni Ana Reyes. Pareho silang tumanggap ng mga plea deal. 25 taon para kay David, 20 para kay Vanessa. Si Miranda Santos ay nilitis at nahatulang guilty sa lahat ng kaso, reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Ang network na kanyang binuo ay binuwag sa sumunod na taon. 17 pang kasabwat ang naaresto, kabilang ang mga korap na medical examiner, mga abogado ng succession, at mga miyembro ng pamilya na lumahok sa mga pagpatay. Inihayag ng investigasyon na ang operasyon ay nagnakaw ng mahigit 4 bilyon mula sa mga matatandang biktima sa 6 na rehiyon ng bansa. Ngunit ang pinakamahalagang resulta ay si Roberto Ana. Legal ko siyang inampon na may buong suporta ng sistema ng korte at ng pamilya ni Ana Reyes na natagpuan na naninirahan sa Cebu. Nagpapasalamat sila na may handang magpalaki sa anak ni Ana at sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang matapang na batang ina na sinubukang bigyan siya ng mas magandang buhay. Ang tunay niyang pangalan ay Roberto Ana Delgado. Paliwanag ko sa family court judge. Roberto para sa kanyang lolo. Ana para sa kanyang biological na ina. At Delgado dahil iyon ang kanyang kwento at ang kanyang pinagmulan. Ang hukom, isang babae na mahigit 60 na malapit na sumubaybay sa kaso ay ngumiti. Sa tingin ko, ipagmamalaki ni Ana Reyes kung paano nagtapos ang kanyang kwento. Ngayon ay 72 na ako, 5 taon na ang nakalipas.
At si Roberto Ana ay isang pambihirang bata na alam kung sino siya at saan siya nanggaling. Alam niyang ang kanyang biological na ina ay isang matapang na teenager na nagngangalang Ana na gusto siyang magkaroon ng magandang buhay. Alam niyang sinubukan siyang gamitin ng kanyang adoptive father at stepmother sa isang iskema na kumitil sa buhay ni Ana. At alam niyang minsan, ang mga taong dapat na pinakamahal sa iyo ay ang mga kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Si Aling Nena ay nagpapatakbo pa rin ng kanyang paupahan. Bagaman ngayon ay nagtatrabaho rin siya bilang isang consultant, tinutulungan ang ibang mga matatanda na naghihinala na ang kanilang mga pamilya ay maaaring hindi naghahangad ng kanilang kapakanan. Si Mang Lito Morales ay nagpapatuloy sa kanyang mga fishing trip, ngunit naging isang uri rin ng lokal na alamat sa pagliligtas ng mga namamatay na lola mula sa dagat. At si Daniel Cruz Agent Cruz ay nagtatrabaho pa rin para sa NBI, ngunit nagpapadala sa akin ng mga Christmas card bawat taon na may mga larawan ng ibang mga matatanda na tinulungan niyang iligtas ang buhay. Tungkol naman kina David at Vanessa, nasa kulungan pa rin sila. Sumusulat sa akin si David ng mga liham paminsan-minsan. Sinusubukang ipaliwanag kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Humihingi ng tawad, sinasabing minanipula siya ng mga taong mas matalino kaysa sa kanya. Hindi ako sumasagot dahil ito ang natutunan ko sa loob ng aking linggo bilang isang patay na babae. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o obligasyon o mana. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon kapag kailangan ka ng isang tao, tungkol sa pagprotekta sa mga pinakamahina at tungkol sa pagpili ng pag-ibig kaysa sa kasakiman araw-araw. Si Roberto Ana at ako ay mayroon na ngayong ganoong uri ng pamilya, isang kung saan walang itinutulak mula sa bangka, walang nagnanakaw ng mga trust fund, at walang kailangang mamatay para yumaman ng iba. Ito ay isang mas mabuting pamilya kaysa sa ipinanganak sa akin, at tiyak na mas mabuti kaysa sa pinalaki ko. Taus-pusong salamat sa pananatili sa akin hanggang sa dulo ng kuwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kuwento sa mga komento. Mahalaga ang iyong boses. Sa screen, iniiwan ko ang 2 pang kuwento mula sa channel na sigurado akong magugulat ka. Magkita tayo doon. Batiin mo ang mga